Amen. Amen. Nagsiyaon silang paurong. Paurong. Hindi pasulong. Ibig sabihin, pababa. Hindi po tuloy-tuloy, hindi steadfast, hindi unmovable. Amen. At pangalawang sekreto, maminamahal, sabi, eyes on the mark. Kailangan nakapokus ka sa langit, maminamahal. Sabi ng Colossians, chapter 3, verse 2, huwag niyong ilagak ang mga isip natin sa mga bagay na narito sa lupa. Amen. Sabi, ilagak nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Set your affection on things above, not on things on the earth. Dapat nakapokus lagi ang isip natin doon sa finish line. Ang finish line natin, langit. Ang pahinga natin, langit, maminamal. Hindi mo pwedeng sabihin, matanda na ako. Panginoon, uugod-ugod na ako, siguro pwede na akong magpahinga. Ang pahinga po natin, langit na po. Amen. Kaya nga, ang isa sa sekreto, maminamahal, sabi ni Apostol Pablo, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tingnan mo lagi ang ating malapang na nasa langit. Ilagak mo ang pag-iisip mo sa mga bagay na nasa itaas, kinaroroonan ni Kristo. Ang gantimpala sa iyo sa langit. Kahit ikaw na ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa, pag naglilingkod ka kay Kristo, ikaw na ang pinakamayamang tao sa ibabaw ng lupa. Ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa pag naglilingkod ka sa Diyos. Si Henry C. may nadala bang kahit 5 sa libingan niya? Ang material, hindi pwedeng sumunod sa spiritual na bagay. Hindi susunod yan pagdating natin sa kabilang buhay. Kahit anong dakma mo dyan, kahit anong bitbit mo dyan, tatagos at tatagos lang ang kamay mo doon sa mga material mo dito sa lupa. Kaya wala kang madadala ng 5 kusing. Kaya ang pinakamalas na tao sa balat ng lupa, yung mga taong mayayaman dito, pero hindi nila pinansin ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya nga, ituon natin ang mga bagay, ang ating isip sa mga bagay na nasa itaas. Eyes on the mark. Ang mga marathon, maminamalamang atleta sa marathon. Kaya nananalo sila sapagkat ang isip nila nandun lagi sa finish line. Walang lumilingon sa likod, walang lumilingon sa kaliwat kanan. Pag may napalingon sa likod, nadadapa. Natitisod. Mag-e-ekis yung paa mo kapag lumingon ka sa katabi mo, lumingon ka sa kanan, sa kaliwa, madadapa ka. Mag-e-ekis yung mga paa mo. Pag lumingon ka sa likod, dapat eyes on the mark. May saan pa ba dyan? May saan pa? May saan dyan? Yun ang sekreto ng mga kampiyon, ng mga mananaggumpay. Eyes on the mark, tayong mga Kristiyano, dapat nakapokus doon sa gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Gani sinabi ni Apostol Pablo, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at nagtutumulin sa mga bagay, maminamahal, sa aking gantimpala na naghihintay sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dapat nakapokus ka, mga minamahal, sa finish line. Kahit anong pagsubok, kahit mahirapan ka, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka matitinag, hindi ka madadapa, hindi ka mawawala dahil nakapokus ka sa finish line. Talagang mahirap, mga minamahal, mahirap maglingkod sa Diyos. Pero mas mahirap na mahirap pag napunta ka sa impyerno. Mahirap ang paglilingkod sa Diyos, pero may katumbas na gantimpala. Sabi ng Roma 8:18, ang pagtitiis natin sa kapanahonang ito ay hindi kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa atin. Amen. Pero kung nagtitiis ka, maminamahal sa libutan, at hindi ka naglilingkod sa Diyos, mahirap ka na rito, pahirapan ka pa sa impyerno.
Alam mo, grabing buhay, ay hirap ng buhay dito, mga minamahal, sa sanlibutan. Hindi ka na nga mayaman. Hindi na nga maganda ang bahay mo. Hindi ka na nga nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Pabayaan mo pa ang paglilingkod mo sa Diyos. E di pagkatapos nun, parusahan ka pa sa impyerno. Naghihirap ka na rito sa lupa, pinahirapan ka pa doon sa impyerno. Pero kung naglilingkod ka sa Diyos, baliwala ang hirap dito sapagkat bawat kalungkutan, bawat kahirapan, may gantimpalang naghihintay sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, hindi baling maghirap tayo, maminamahal, hindi baling suffering now, glory later. Kaysa maminamahal yung magpakalayo tayo, magpakasarap tayo, pero suffering later. Dahil ang kasalanan, katulad yan ng credit sin o credit card. Enjoy now, pay later. Pag may credit card ka, ang sarap ng buhay mo, order dito, kain dito, saan ka magpunta ng iba't ibang bansa, magpakalayo ka, magpakasarap ka. Pero, pay later. Balang araw, babayaran mo yung utang mo. Ganun din ang kasalanan. Magpakasaya ka, lahat ng kalayawan gawin mo, pero balang araw, paghihirapan mo yan sa impyerno. Ganun po, mga minamahal, ang kasalanan. Sabi, maminamahal, enjoy now but suffering later. Hindi bali mag-suffering tayo, pero pagdating natin sa langit, enjoy later. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pangatlong paraan, maminamahal, para maging matagumpay ka, sabi, follow the guidance of the Holy Spirit. Dahil kapag anak ka ng Diyos, maminamahal, papatnubayan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Mayroong umuusig sa konsensya mo. Araw ng gawain, dumibang ka. Mayroong nag-uudyok sa isip mo, bakit hindi ka umatin? Bakit hindi ka dumalo? Sabi rito, maminamahal, Roma 8:14 at 16, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Basahin po natin. Roma 8:14 at 16. Dito po sa Roma, Kapitulo 8, talatang 14 at 16. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila yung mga anak ng Diyos. 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Amen. 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 Pag anak ka ng Diyos, maminamahal, lagi kang gagabayan ng Diyos. Minsan wala kang ganang dumalo, uudyukan ka ng Espiritu Santo, anak, dumalo ka. Gusto kong tagpuin mo ang aking banal na Espiritu. Gusto kong nandun ka sa aking banal na gawain. Gusto kong nakikita kitang umaawit, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Yun yung tinatawag na guidance of the Holy Spirit. Amen. Pag anak ka ng Diyos, maminamahal, gagabayan ka niya. Mayroong konbiksyon na papasok sa isip mo, sa puso mo, maminamahal. Yan po ang banal na Espiritu ng Diyos. Pero ang nakapagtataka, pag anak ka ng Diyos pero wala kang konsensya, hindi ka natatakot lumiban, hindi ka natatakot gumawa ng masama, alam mong masama, ginagawa mo. Yan po ang delikado. Baka sabi ng 2 Corinthians chapter 13, verse 5, sabi diyan, saliksikin nyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Hindi nyo ba nalalaman na ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo? Umaliban kung kayo'y itinakwil na. Kasi pag Kristiyano ka, hindi mo binibigyan ng pansin ang guidance ng Holy Spirit. Binubulungan ka kanya. Binibigyan ka ng guidance. Ginagabayan ka. Sinasabi sa iyo ang tama. Sinasabi sa iyo ang mali. Sa pamamagitan ng Word of God, ayaw mo, maminamahal na pakinggan, nagbibingi-bingihan ka, nagbubulag-bulagan ka, pinatitigas mo ang puso mo, iiwanan ka ng Holy Spirit. Ay nakasulat dito sa 2 Corinthians 13, didagdag natin, maminamahal, siya sa atin yun yung sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Pag hindi ka natatakot na lumiban, wala ka ng konsensya, maminamahal na makinig ng salita ng Diyos. Pag pakikinig na ng salita ng Diyos, nandun ka na kung saan ka na nagliliwaliw. Wala ka ng konsensya, hindi ka na nakukonvict. Wala na ang Holy Spirit sa iyo. Nasa 2 Corinthians 13, verse 5.
Pakihanda yun dyan 10, 27 and 28. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 13, talata 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ganyo nalalaman sa ganyang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo itinakwil na. Dito sa Juan, Kapitulo 10, talatang 27 hanggang 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Amen. 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 Yun ang sinasabi, maminamahal, ng guidance ng Holy Spirit. Sa pamagitan ng kanyang salita, sabi ng Biblia, pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y sumusunod sa akin. At sila, sabi rito, binibigyan ko ng walang hanggang buhay, kailanman ay hindi sila malilipol at hindi sila maagaw ng sinuman sa aking mga kamay. Pag binibigyan mo, maminamahal, ng pagpapalaga ang salita ng Diyos, ang conviction ng Holy Spirit, sabi, hindi ka pwedeng maagaw ng sinuman sa kamay ng Diyos. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Pero pag nagbingi-bingihan ka, pinatigas mo ang puso mo, alam mong masama, alam mong ayaw ng Diyos, pero hindi mo pinakikinggan ang guidance ng Holy Spirit. Sabi ng Biblia, itatakwil ka niya. Sabi ng Biblia, siyasatin nyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. O baka kayo'y itinakwil na. Hindi nyo ba alam na ang mahal na Panginoong Jesucristo ay nasa inyo, nasa puso nyo, maliban kung tayo'y itinakwil na. Ibig sabihin, pag binibigyan mo, hindi mo binibigyan ng pansin ang salita ng Diyos, hindi ka nagpapalaga sa tinatawag na conviction of the Holy Spirit, itatakwil ka niya. Ang mararamdaman mo, mawawala yung salvation, yung the joy of salvation. Kahit anong gawin mong pagpapakalayaw, hindi ka na masaya. Kahit kasama mo mga kaibigan mo, mga barkada mo, nandun kayo sa inuman, nandun kayo sa party, pero deep inside, nandun ang iyong kalungkutan. Kasi, maminamahal, nandun ang tinatawag na conviction ng Holy Spirit. Nangihinayang ka, maminamahal, bakit nawala sa iyo ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung gusto mo maging mananagumpay, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, follow the guidance of the Holy Spirit. Pag nilalabanan mo, maminamahal, ang tinatawag na patnubay ng Holy Spirit, balang araw, sabi ng, kung idagdag natin Isaias 63 verse 10, magiging ikaw mismo ang kaaway ng Holy Spirit. Magre-rebelde ka. Kahit sabi mo nandito ka pa sa church, rebelde ka na. Kahit sabi mo nandito ka pa sa gawain, rebelde ka na kasi naghihimagsik ang iyong espiritu. Sabi rito sa Isaiah 63 verse 10, pag paulit-ulit mong hindi po bibigyan ng pansin ang tinatawag na conviction of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit. Basahin na, dagdag natin 63 verse 10 ng Isaiah. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 63, talatang 10. Ngunit silang nagimaksik at namanglaw ang kanyang banal na espiritu. Kaya siya'y naging kaaway nila at siya rin ang nakipaglaban sa kanila. Amen. Amen. Nakakatakot yan, mga minamahal. Amen. Yung ayaw mong pakinggan ang conviction of the Holy Spirit. Ayaw mo pakinggan ang guidance of the Holy Spirit. Sabi, nagimagsik ka. Kaya sabi rito, ikaw rin ay lumaban. Ikaw ay nagimagsik sa banal na Espiritu at ikaw ay naging kaaway niya. Naging kaaway ka tuloy ng Diyos. Pag ayaw mong pakinggan ang salita ng Diyos, ayaw mong pakinggan ang guidance ng Holy Spirit, maging mortal kang kaaway ng malapanon. Nakala mo, naglilingkod ka, kumakanta ka, pero nagimagsik ka na pala.
sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya kung gusto mo magtagumpay, kung gusto mo maminamahal na maabot ang matagumpay na paglilingkod sa Diyos, ang successful life, hindi sa ganda ng ari-arian, hindi sa ganda ng bahay, hindi sa dami ng ari-arian, hindi sa dami ng pera, hindi sa maunlad na negosyo. Ang tunay na success, maminamahal sa mundong ito, ay ang mga taong matagumpay na naglilingkod sa Diyos. Mayaman ka man o mahirap. Hindi pinag-uusapan diyan kung mayaman ka o mahirap ka. Basta matagumpay ka na naglilingkod sa Diyos, ikaw na ang pinakamapalad na tao sa balat ng lupa. Hindi marami kang pera, marami kang ari-arian, malalaki ang mansion mo. Hindi yan ang successful life. Dahil balang araw, pagdating mo sa impyerno, yung magtotorment sa iyo, ang magpapahirap ng kalooban mo, yung tinatawag na great remorse, grabing panginayang. Inubos mo yung oras mo sa pag-aaral, inubos mo yung oras mo sa pagninegosyo, inubos mo yung oras mo sa paghanap ng pera, na uwing parang bulang pumutok, walang natira. Tapos yung abot tanaw na langit, ang mansyon ay ginto, ang kalsada ay ginto, ang pader ay puro mahalagang bato, hindi ka na mamamatay, walang hanggang kagalakan sa piling ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, in thy presence is the fullness of joy. Ang tunay na kagalakan ay yung ikaw ay nasa presensya ng Diyos na walang parang bula. Kaya nga ang tumutorment sa mga taong nasa impyerno ngayon, yung great remorse, grabing panginayang. Yung mga mayayaman na matay ngayon, sila Henry, yung sino-sino mga mayamang bilyonaryo, grabing panginayang, inubos nila yung oras nila sa pagninegosyo, wala silang nadala ni 5. Maraming pagkakataon na iniimbitahan silang dumalo, maglingkod sa Diyos, sinayang nila, hindi nila pinansin yung pinakatunay na kayamanan ang hindi nila nabigyan ng panahon. Yung huwad na kayamanan, yung pansamantalang kayamanan sa mundo, na doon ang focus nila. Kaya nga, ang magpapahirap sa mga taong nasa impyerno, yung great remorse. Grabing panghihinayang na wala sa kanila lahat. Tapos yung langit sana na dapat nasa kanila, maminamal, abot kamay na, nawala pa. Amen! At ang kauli-ulian, maminamal, sabi, have knowledge. Dapat alam mo, maminamahal, alam mo ang mga bagay na espiritual. Dahil pag wala kang alam sa Biblia, inosente ka, hindi mo alam ang mga espiritual na bagay, napakadaling maalis sa iyo. Sabi nga, ang walang tiyagang magtipon, walang hinayang magtapon. Bakit marami mga Kristiyano ang binabaliwala ang paglilingkod sa Diyos? Have no knowledge. Wala silang alam. Ay sabi ng Biblia, ang panahon ay malapit na, huwag kayong maging mangmang, kundi unawain nyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya sabi, huwag tayong maging mangmang, kundi unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi rito sa Proverbs 11:9, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Dapat alam mo, maminamahal, ang mga bagay patungkol sa espiritual. Alam mo ang kalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Amen? Alam mo, maminamahal, kung ano ang iyong ginagawa, hindi yung karamihan kasi sa mga naglilingkod sa Diyos, gaya-gaya lang. Kasi pumupunta si nanay, gagaya rin ako, pupunta rin ako. Kasi si nanay, dumadalo, nagpupuri. Pag nakita si nanay nagpupuri, gaya rin, puri din. Pero walang alam ano ang ibig sabihin ng ginagawa nila. Dapat alam mo ang kalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Have knowledge. Sabi rito, ang kaalaman ang magliligtas sa tao sa sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Huwag tayong maging mangmang. Unawain natin kung anong kalooban ng Diyos. Basahin natin, Efeso 5, talatang 17 hanggang 18. Kaya hindi, idagdag natin 18. Dito po sa Efeso Kapitulo 5, talatang 17 hanggang 18.
Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinarurunan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Amen. 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 Dapat para hindi ka manghina, hindi ka malamig, sabi, kundi mapuspos kayo palagi ng Espiritu Santo. Dapat walang masayang na oras, na panahon, na ikaw ay nasa gawain ng Diyos. Dapat lagi kang nare-revive. Lagi kang napupuspos ng banal na Espiritu ng Diyos para hindi ka maging mangmang. Sabi rito, ang mangmang, gusto nila sila lagi ang inuunawa ng mahal na Panginoon. Hindi ako dadalo ngayon, mauunawaan naman ako ng mahal na Panginoon. Hindi muna ako magbibigay ng tithes and offering, siguro maunawaan ako ng mahal na Panginoon. Hindi ako mamumuhay na may kabanalan, siguro maunawaan ako ng mahal na Panginoon. Hindi ako magsuot ng mahaba, mainit naman, maunawaan ako ng mahal na Panginoon. Yan ang katwiran ng mangmang. Ang mangmang gusto nila, sila lagi inuunawa. Pero ang mga pantas, ang mga matatalino, sabi huwag kayong maging mangmang. Unawain nyo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dapat tayo, maminamahal, ang umuunawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi yung laging ang katwiran natin. Mauunawaan naman ako ng mahal na Panginoon. Kahit isang taon na akong di dumadalo, hindi naman nawawala ang Diyos sa puso ko. Maunawaan ako ng mahal na Panginoon. Sino may sabi? Mauunawaan ka niya, pero hindi ka niya maiintindihan. At hindi ka niya kukonsintihin, maminamahal, sa kasalanan. Sabi ng Biblia, for the wages of sin is death. Kaya sabi rito, dapat maunawaan natin ano ang kalagayan ng paglilingkod natin sa Diyos. Pag naglilingkod ka sa Diyos, sabi ng Roma, Kapitulo 8, talatang 31 hanggang 33, talo ng 30, sa 38 na, 37 hanggang 39, ito ang higit nating malaman sa lahat, maminamahal ng mga naglilingkod sa Diyos. Kaya dapat bigyan mo ng importansya ang paglilingkod sa Diyos. Ito po ang higit na dapat nating malaman. Roma 8:32 hanggang 31 hanggang 33, talo ng 37 hanggang 39. Dito po sa Roma, Kapitulo 8, talatang 31 hanggang 33, talo ng 37 hanggang 39. 31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa hirang ng Diyos? Ang Diyos ay maaaring ganap. Umaaring ganap. Ang Diyos ang Umaaring ganap. Umaaring ganap. Dito po sa 37, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na sa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Praise the Lord. Yan ang importanteng dapat malaman ng lahat ng anak ng Diyos. Unang-una, verse 31, kung ang Diyos ay nasa iyo, sino ang kalaban mo? Sino ang pwedeng lumaban sa inyo? Kung ang Diyos ay nasa atin, if God before us, who can be against us? Walang pwedeng magpahamak sa iyo kahit mga lindol, mga bagyo, mga masasamang tao, mga hold-uppers, mga kidnappers, kung sino man, maminamal nagbabalak na masama sa iyo. If God before you, who can be against you? Kahit mga kalalamidad, kahit mga dumadalum na dagat, hindi ka kayang lunurin pag naglilingkod ka sa Diyos. Kahit lumakad ka sa apoy, hindi ka masunog kapag naglilingkod ka sa Diyos. Walang pwedeng lumaban sa iyo. If God before you, who can be against you? Pangalawang dapat mong malaman, kung naibigay ng mahal na Panginoong Jesucristo, kung naibigay ng Diyos ang kanyang sarili, ano pa kaya ang mga bagay na pwede mong hilingin sa kanya dito sa lupa? Buhay niya nga, binigay niya sa iyo. Buhay niya, yan ang pinaka-importante sa
sa isang persona, yung buhay niya. Ibinigay nga ng Diyos sa iyo, sariling buhay niya. Ano pa kaya ang mga bagay na material na pwede nating hingiin o anumang bagay na gusto nating hingiin? At sa 33, sino ang magsasakdal sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Pag naglilingkod ka sa Diyos, matuwid na matuwid ka sa harapan ng Diyos. Walang pwedeng humamak sa iyo. Walang pwedeng humatol sa iyo. Sabi, sino ang nahatol sa mga anak ng Diyos? Sila'y inaring ganap na ng Diyos. Walang pwedeng magsuplong sa iyo. Hindi pwedeng sabihin ni Satanas, makasalanan ka, impyerno ka, hindi. Sabi ng Biblia, the gates of hell shall not prevail against it. Hindi magtatagumpay ang pintuan ni Satanas, maminamahal sa mga anak ng Diyos. Walang pwedeng sumakdal sa iyo, walang pwedeng humatol sa iyo, sapagat ang Diyos ang umaring ganap sa iyo. Sabi ng 37, we are more than conqueror in Christ Jesus. Ikaw ay mananagumpay na anak ng Diyos. Kaya nga, kapag pumapasok yung tukso ng diablo, oy, huwag ka nang dumalo, total. Impyerno ka rin naman, mahina ka na, lagi mo nalalabag ang utos ng Diyos. Huwag mong pakinggan si Satanas. Ang pangawakan mo yung knowledge na binigay sa iyo ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, we are more than conqueror in Christ Jesus. Tayo ang higit na great conqueror. Dahil pa natin si Napoleon Bonaparte, sila Alexander the Great, si Mao Zedong, mas makapangyarihan tayo kaysa sa kanila dahil si Kristo'y nasa atin. Amen. At ang sabi, walang pwedeng maghiwalay sa iyo sa Diyos kahit ang kahirapan, kahit ang panganib, kahit ang tabak, kahit ang kamatayan, kahit anong mga kapangyarihan, hindi ka pwedeng papaghiwalayin, mga minamahal, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Sabi rito, kahit ang kapangyarihan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kabababaan, kahit anumang nilalang, ay hindi pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pati si Satanas, hindi ka pwedeng paghiwalay sa Diyos. Amen! Kaya ang kinin mo na yan, dapat alam mo yan, dapat naka-mindset sa isip mo yan para hindi ka manghihina. Dito sa dalawang uling talata, basahin po natin uling talata, Revelation chapter 2, verse 7 and verse 11. Sabi rito, ang magtatagumpay ay hindi parurusahan sa ikalawang kamatayan. Yung sa dagat-dagatang apoy. Yan yung ikalawang kamatayan. Revelation chapter 2, verse 7 at verse 11. Apokalipsis Kapitulo 2, talatang 7 at 11. Ang may pakinig ay makinig na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. 11. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sinasabi namin sa inyo ang sekreto, maminamahal, hindi kami tatagal dito ng mahigit 40 taon sa paglilingkod sa Diyos. Imagine, nakakilala ko sa Malapang noon, 17 years old lang ako. Masyado akong suga pa sa alak, suga pa sa bisyo, nasa kainitan pa ng kalayawan. Hanggang ngayon, nananatili, maminamahal, kung hindi natin alam ang sekreto na matagumpay na paglilingkod sa Diyos, maminamahal, sana hindi na tayo nagtagal. Kaya sinasabi namin sa inyo ang sekreto para manatili tayo, maminamahal na naglilingkod sa Diyos, tayo maging mananagumpay. Sabi ng banal na kasulatan, ang magtagumpay ay kakain sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ibig sabihin, makapiling mo ang Diyos sa langit, makasama mo siya sa paraiso. At sabi rito, ang magtagumpay ay hindi parurusahan sa ikalawang kamatayan dun sa dagat-dagatang apoy. Sa Revelation 20 verse 14 up to 15, ang tinutukoy na ikalawang kamatayan ay ang dagat-dagatang apoy. Meron ng impyerno, yan ang unang kamatayan. At pangalawang kamatayan, maminamahal, yung dagat-dagatang apoy. Paano mo matitiis yan? Yung impyerno nga, hindi mo kayang tiisin. May dagat-dagatang apoy. Kaya nga, maging practical ka, maminamahal, on being overcoming. Maging overcomer tayo para hindi tayo parusahan sa ikalawang kamatayan. Tayo po, mga minamahal, ay makapiling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ngayon, nalaman na natin kung paano magtatagumpay, nalaman natin sekreto, nasa inyo na.
Kung kaya mo naman tiisin ang impyerno, kaya mo tiisin ang dagat-dagat ng apoy, go on. Nasa iyo ang mga minamalang desisyon. Pero hindi kami nagkulang paano tayo magiging matagumpay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo dumayo, mga minamahal, umawi tayo.